Ang mga kandila ay hindi nasusunog para sa atin, kundi sila ay tumatanglaw para sa lahat ng mga dinagawang maligtas sa pagkakabihag. Silang mga pinagkakaitan ng karapatan at hinahatulan sa paggawa bilang mga alipin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nabigong ipagtanggol ang kanilang hanay sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Nagapi, sumuko at nabihag ng mga kalabang maghahatid sa kanila sa matinding kahirapang hindi mo na naising mangyari sa iyo. Ginawang alipin bilang gantimpala at sapilitang pinagtrabaho sa di kaya-ayang kondisyon at itinuring ng mga hayop na basta-basta na lang itatapon kapag wala ka ng pakinabang. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran, paghihirap at pagtitiis ng libu-libong nabihag sa digmaan. The Bridge over River Kwai, ang tulay na luha ang puhunan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang makasaysayang riles na may habang 250 milya na nagdudugtong sa mga hangganan ng mga bansang Thailand at Burma sa modernong Myanmar ay mas nakilala din ng mundo sa bansag na The Death Railway. Ito ang mapait na kapalarang sinapit ng mga nabihag noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahon ng pamamayagpag ng Imperyong Hapones, halos lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya ay yumuko sa kanilang paanan. Taong 1942 sa tuluyang pagbagsak ng Singapore at Malaysia ay kinailangan ng mga Hapones na magkaroon ng mabilisang supply lines para sa kanilang mga tropa na nasa Burma na hawak na rin nila. Buwan ng Hunyo taong 1942, sa pagkatalo ng Japanese Imperial Navy sa labanan sa Midway, ay nagkaroon ng malaking balakid at lubhang delikado ang ruta nila kung sa dagat nila papadaanin ang mga kagamitan at supply ng hukbo dahil nagkalat ang puwersa ng mga kalaban. Dahil dito, binuhay nila ang matandang ideyang ginagamit noong ika-18 siglo ng malalakas na bansa. Ito ay ang paggawa ng mga riles para mapabilis ang transportasyon. Napakalaking proyekto nun dahil inter-island ang daraanan at bansa sa bansa ang kailangan nilang pagkonektahin sa isa't isa. Ayon sa mga inhinyerong Hapones, ang pagkokonekta pa lang sa mga bansang Siam at Myanmar ay aabutin na ng 5 taon. Ang suhestyong ito ay mabilis na kinundi na kagad ng Japanese Imperial Army na nagsabing hindi iyon katanggap-tanggap lalo pat ang kanilang mga sundalo ay nakikipaglaban sa digmaan na hindi pwedeng abalahin para lang gumawa ng mga riles. Pero dahil kailangan nila ang supply lines na iyon sa lalong madaling panahon, dito na nagsimula ang kalbaryo ng mga naging bihag ng digmaan. Oktubre 1942 nang simulan ang paggawa ng nasabing riles kung saan ang sinasabing 5 taon ay tatapusin nila sa pinakamabilis na paraan. Gamit ang libu-libong nabihag na prisoners of war mula sa puwersa ng Allies na kinabibilangan ng tropa ng mga British, ng mga Dutch, Korean, mga Chinese, Malayan, Burmese, Thai, Singaporean, Indonesian, Australian, at maging ang mga Lost Battalion ng US Forces na nawalay matapos silang mabigo sa labanan sa Java ay puwersahang pinagtrabaho ng mga Hapones sa kalunos-lunos na kondisyon. Daan-daang libong mga sundalo at mga sibilyan na kinukuha mula sa mga bansang nasasakop ang nagsimulang gawin ang nasabing proyekto sa sapilitang pamamaraan. Di gaya ng pangkaraniwang proseso sa paggawa ng riles na kung saan magsisimula silang magtrabaho sa magkabilang dulo nito hanggang sa magtagpo sa gitna. Para mapabilis ang trabaho, dahil sa sobrang daming nabihag nila bilang mga manpower ng mga Hapones, ay nagtayo sila ng libu-libo ding mga kubol na may layong 100 metro lamang upang maisagawa ng sabayan ang kabuuan ng proyekto. Ang pinakamasaklap pa dito, walang tumitigil sa kanila para magpahinga. Diretso ang sapilitang pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw at sa lamig ng gabi. Meron lamang ding silang limitadong supply ng pagkain, 1 beses lang kada araw. At higit sa lahat, meron lamang kakaunti o hanggang sa walang atensyong medikal ang ibinibigay sa mga taong ito. Kalaunan ay tinawag nila yung Death Railway dahil sa napakataas ng naging mortality rate sa mga trabahador nito
dahil karamihan sa kanila ay napapatapat ang ginawang istasyon kung saan ang iba ay kontaminado ng mga sakit gaya ng malaria at disenterya sa kagubatan. Ang iba naman ay na-expose sa sobrang init ng araw o nababasa ng sobra kapag umuulan. Habang ang iba ay natatapatan sa mga nasusunog na lugar at ang iba pa ay napapatapat kung saan ang trabaho ay uukitin ang malalaki at matitigas na bato gamit lang ang mga pangkaraniwang kagamitang pangbukid. Samahan mo pa ng matinding pagod, gutom at uhaw. Ang bawat namamatay ay basta-basta na lang hinahagi sa hukay na di nagtatagal ay napakabilis umapaw kaagad kada araw. Ang pagkakaroon ng sakit na malaria, disenterya, malnutrisyon at sobrang pagod ang pinakanag-ambag na malaking bahagi ng mga namatay. Ang paggawa sa death railway na iyon sa hangganan ng mga bansang Siam at Myanmar ay walang pinagkaiba sa death march ng Pilipinas na kapwa ay pinadana sa atin ng mga mananakop na Hapones. Ang kahabaan ng riles na yun ay tumatawid sa higit 670 tulay at mga pinagputulan. At bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento o karanasang sinasapit bago ito nabubuo. Ang isa sa daan-daang tulay na ito ay ang ika-277 na naging pinakabantog sa lahat dahil kalaunan ay dito ginawa ang isa sa pinakabantog na pelikula sa kasaysayan ng digmaan. Ang bridge number 277 na ito ang siyang tunay na makasaysayang The Bridge over River Kwai na tumatago sa kahabaan ng Ilog Kwai sa Kanchanaburi, lugar sa Thailand. Ang kabuuan ng Death Railway ay natapos lamang sa loob ng isang taon noong ding buwan ng Oktubre taong 1943. 5 beses na mas mabilis sa 5 taong pagtaya ng mga inhinyerong Hapones bago pa man simulan ng proyekto. Dahil walang hindi magagawa ang napakalakas na pwersang Hapones noong mga panahon na yun, basta kanilang nagustuhan kahit pa ang maging katumbas nito'y ang pagbubuwis ng daan-daang libong mga buhay. Pero ganun pa man, hindi rin nagtagal, konting panahon lang nila napakinabangan ang release na yun dahil pagpasok ng taong 1944 ay nagsimula ng bumawi ang puwersa ng Allies dito sa buong Pasipiko. Isang pangyayari pa ang naging trahedya mula sa mga survivors ng Death Railways. Ito ay matapos libu-libo sa kanila ang nakatakda sanang ibiyahe sa mainland Japan, lula ng mga barkong Hapones upang doon naman sila sa pilitang pagtrabahuhin ang humantong sa mapait na kapalaran matapos palubugin ang mga barkong iyon ng mga submarino ng Allies sa pag-aakalang kargado iyon ng tropang Hapones. Mabilis mang napalakas ng mga Hapones ang kanilang puwersa sa Asya gamit ang riles na ito. Ito naman ay naging sentro din ng malalakas na pag-atake bilang pangunahing target ng mga air raids ng Allied Forces. At noong taong 1945, ang bantog na bridge number 277 o ang tunay na tulay ng River Kwai ay sinapit na rin ang kanyang mapait na kapalaran. Samantalang ang napapanood natin sa pelikula kung saan ang sugatang si Lieutenant Colonel Nicholson ay bumagsak sa detonator na siyang nagpasabog sa tulay ay walang katotohanan. Dahil ang pinagsamang kahoy at konkretong estruktura nito ay kumpletong winasak at pinasabog ng mga guided bombs ng Allied bombers na noon ay babago pa lamang dinedevelop. Sa pagtatapos ng digmaan, ang daan-daang libong nagbuwis ng buhay sa Death Railways ay inilibing sa iba't ibang libingan na nakakalat sa mga bansang Thailand at Myanmar. Hindi rin lahat ng bahagi ng tulay ay nawasak, lalo na ang bridge number 277 na ngayon ay isang pangunahing atraksyon sa mga turista kung saan meron pang isang maliit na tren ang pwede mong masakyan kung nais mong maglakbay pabalik sa nakaraan. Habang ang iba pang labi ng mga riles ay tinipon at nakadisplay sa mga museo bilang alaala ng mga taong naglaan ng kanilang buhay sa makasaysayang riles ng kamatayan. Ang mga kandila ay hindi nasusunog para sa atin, kundi sila ay tumatanglaw para sa lahat ng mga dinagawang maligtas sa pagkakabihag. Silang mga pinagkaitan ng karapatan at hinatulan sa paggawa bilang mga alipin. Ikaw kaibigan, ikaw ba'y umaasta ding dayuhan kung pahirapan ang mga tao sa iyong nasasakupan? Paano mo sila pinagpapala o pinapahirapan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli.